Aprobado ng ilang business group ang pagbuo ni PBBM ng Independent Commission on Infrastructure. Alamin natin ang sentimiento ng business community sa agenda report ni Paulo Barcelon live sa Mandaluyong City. Paulo, ano ang sabi ng mga negosyante sa independent investigation sa flood control scandal? Willard, giit ng mga business group ay kailangang mapalakas ng gobyerno ang kumpiyansa ng mga negosyante pagdating sa mga transaksyon sa gobyerno. Suportado ng Makati Business Club ang pagbuo ng Independent Commission for Infrastructure na sisilip sa flood control scandal. Ayon kay MBC Executive Director Rafael Apa Ongpin, tiwala sila sa kredibilidad ng mga miyembro ng komisyon gaya ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson na may malawak na karanasan sa public at private sector. Si Singson ay minsang naging bahagi ng Metro Pacific Investments Corporation ni ultra-bilyonaryo Manny V. Pangilinan matapos ang termino niya sa DPWH noong Aquino administration. We've actually been working with him on this issue. No, he's a member of the various budget initiatives to see how we can fix the budget process so that we avoid these sort of insertions. Iginiit din ni Ongpin na dapat linisin ang bidding process para maengganyong pumasok sa government bidding ang mga kontraktor na kalidad gumawa ng proyekto at may track record na sa government projects. We have to ask ourselves why. Why isn't it that we would get a DMCI, an EEI, a Megawide, and so on, kind of bidding for these projects? The answer is obviously because they don't want to be involved in the corruption. It's a very corrupt process, and that makes it. From a business standpoint, it's already unethical or whatever. It's illegal. Sinabi naman ng Federation of Philippine Industries, dapat non-negotiable ang pagsunod sa Philippine National Standards. Ayon kay FPI Chairperson Elizabeth Lee, tanging ang pagsunod sa pamantayan sa semento at bakal ang makapagtitiwala ng matibay at ligtas na infra para sa publiko. Samantala, sa isang ulat ng Billionario.com, iginiit ng PCCI Vice President for Trade na si Brian Ang na dapat sulitin ng Pilipinas ang pag-avail ng Overseas Development Assistance o ODA para sa mahalagang proyekto. Aniya, may mahigpit na quality standards ang mga dayuhang pautangan. Halimbawa na lang, tinitiyak ng Japan International Cooperation Agency o JICA na Japanese contractors ang humahandle ng mga proyekto na sila ang nagpondo. Iginiit naman din ng MBC na mahalagang maipakita ng taong bayan ang kanilang saloobin at kaisa rin sila sa panawagan ng taong bayan para sa mas maayos na pamamahala at pagpapalakas sa ease of doing business para maiwasan ang katiwalian. Willard, nakausap din natin kanina si PCCI Chairman Emeritus at ECO President Sergio Ortiz Luis at kanyang sinabi sa ating panayam na sana raw ay mabilis ang maging impact nitong bagong tayo o bagong tatag na Independent Commission for Infrastructure. Ani Ortiz Luis ay may mga naririnig siyang mga miyembro ng business community na humihiling na sana raw yung bilis ng aksyon na yan within 2 weeks, Willard, ay may mapanagot na lawmaker, whether it's a senator or a member of the House of Representatives, sana raw ay may mapanagot upang magpatuloy o mabigyan ng kumpiyansa ang gobyerno mula sa business community tungkol nga dito sa nangyayaring flood control scandal. Samantala, nandito tayo ngayon sa anniversary nga ng Anvil Business Club. So inaantay natin yung kanilang mga officers na magbigay din ng pahayag tungkol nga dito sa bagong Independent Commission. At dumaan dito kanina si Secretary Frederick Go, ang Presidential Advisor for Investment. Gayon din ang bilyonaryong si Isidro Consunji. Willard. Alright, maraming salamat sa iyo, Paulo Barcelon, live mula sa Mandaluyong City.